Gu Changqian. Gu Changqian, bakit ka pumunta sa ganitong lugar para hanapin ako? Handa ka nang ibigay ang sarili mo sa akin? You! Gusto kong humiram ng 200,000 yuan sa'yo. Sige. Ang card na ito ay may 500,000. Uminom ng isang bote, kumita ng 10,000. Inom. Hindi ko gusto ang perang ito. Pasensya na. Pasensya na sa abala. Uy, Sa teritoryo ni Binatang Huo, pumapasok at lumalabas ayon sa gusto mo. Ngayon, kailangan mong inumin ang alak na ito. Hindi, pakiusap. inom. Isang baso lang. Ano naman ang malaking bagay? Ayaw mo na ba? Dahil masaya ang aking mga kapatid, mananatili ka rito para sila ay magsaya. Sige na, uminom ka pa. What? Hwasyo? Sabihin mo sa akin kung anong uri ng babae ang gusto mo. Ako na may nunal sa dulo ng ilong, yung klase na magugustuhan ko sa unang tingin. Tulungan mo ako. Masama ang pakiramdam ko, Husyu. Nasaan ang antidote? Hindi ko alam. Husyu. Maghiwalay na tayo. Ikaw ang babae ng kapatid ko. Sige, maghihiwalay tayo. Pero ngayong gabi, tutulungan kita. Husyu? Tingnan mong mabuti, hindi ako si Hoshu. Papaginhawain kita, Sandali lang. huwag mag-alala. May sumpa ako, hindi ka mabubuntis. Binabati kita. 8 linggo kang buntis na may triplets. Huwag mag-alala. May sumpa ako, hindi ka mabubuntis. Ang galing ng sperm quality. Kung talagang maganda ito, hindi sana walang kahit isang anak na naipanganak. Baka naman, totoo nga ang sumpa ng aming pamilya? Hindi ka ba bulag
Pasensya, pasensya. Kuchenkyan. Oy, bakit siya tumatakbo? Akala ko, 10 henerasyon ng iisa lang ang anak ng pamilyang Ho. Dahil naawa ang langit, binigyan ng pamilya Ho ng kambal. Pero kayong dalawang magkapatid, hanggang ngayon, wala man lang kayong binigay na apo sa akin. Lola, uminom po kayo ng tsa. Kailan kaya ako makakatikim ng tsa mula sa manugang kong babae? Lola, kalimutan na lang po. Sabi ng doktor, wala namang problema ang katawan namin kung hindi kami magkaanak. Siguradong dahil sa sumpa na yon. Basahin mo mismo. Naawa ang langit. Binigyan ng pamilya Ho ng triplets. Anong triplets? Buntis ng 8 linggo na triplets? Ang ina ay Kuchenkyan? Paano nangyari ito? Sabihin mo ang pangalan mo. Chenkian. Kuchenkian. Kuya, buntis si Kuchenkyan. Bakit ka excited? Kilala mo ba siya? Nagkita kami. You brat. Itinatago mo ang ganyang magandang balita sa akin. Kailan mo dadalhin ang aking manugang na babae? Lola, hindi siya ang iyong manugang na babae. Nobya mo ba siya? Oh, pero ang mga bata, Buisit ka. Palagi kang naglalaro sa labas ng walang pakundangan at okay lang. Ngunit ang makaina po ng angkanang Ho ay hindi maaring iwan sa labas. Kung hindi mo mahanap ang aking manugang na babae, huwag ka nang bumalik. Lola, At ikaw, tigilan mo na ang pagiging mahigpit. Baka matakot ang aking manugang. Ang ganitong babaeng bastos ay hindi karapat-dapat pansinin ng angka ng huwo. Huwag. Ganon ka ba, kapit, sa mga bagay na ibinigay niya sa iyo? Sa pagkakataong ito, salamat sa pagtulong mo sa akin. Babayaran ko ang pera. Ang nangyari kagabi ay aksidente lamang. Hindi ako kumakapit sa'yo. Magkahiwalay na tayo. Ang pagpapanggap na mahirap makuha ay talagang nakakainis. Ang babaeng ito ba ay talagang kasing simple ng kanyang anyo? Lindsay, Kuchenkyan, sino ang ama? Kuchenkyan, halika rito. Babaeng demonyo, lakas ng loob mong tumakbo. Mga anak ko, pasensya na. Hindi ko pwedeng malaman ng baliw na yon ang inyong pag-iral. Kapag nakuha ko na ang bahay mula sa nanay, kailangan ko nang magpaalam sa inyo. Anong sinisigaw mo? Parang pusang maingay sa panahon ng init. Babaeng walang hiya. Gusto mo ba akong patayin? Inookupahan mo na. Ang bahay ko, okay lang.
Pero bakit pinalitan mo rin ang kandado? Bahay mo? Tsk! Inilipat na ng nanay mo ang bahay sa akin. Ngayon akin na ito lahat-lahat. Ito ay iniwan ni Lolo. Si Mommy ay hindi gagawa nun. Tumigil kayo sa pagtatalo. Ano ba ang pinagtatalunan ninyo? Tingnan mong mabuti. Ang iyong ina, personal na. Nagpirma ng kanyang fingerprint. Sinamantala mo nung walang malay si Mommy at binantaan mo kami. Hindi maaring legal ang kontratang ito. Nakasulat ito ng malinaw sa itim at puti. Ibig mo bang balikan ito? Sige. Magdala ka ng 2 milyon para ipagpalit. Ito ang bahay ko. Bakit ko babayaran yun? Kung talagang ayaw kang umalis, tatawag na ako ng pulis. Ikaw na walang utang na loob. Natuto ka ng tumawag ng pulis. Pumasok kayo rito. Pasok. Buwisit na babae. Ngayon ay tuturuan kita ng leksyon para sa iyong ina. Para malaman mo kung ano ang pagiging anak. Ikaw, sinamantala mo noong walang malay si Mommy at binantaan mo ako. Wala akong kamag-anak na katulad mo. Buwisit na babae. Madalas magsalita. Chesk, ngayon ay sasaktan kita. O nanay. Magadawan, Bainbert. Kung masira ang mukha niya, hindi siya mapapahalagahan. Ibig mong sabihin... Oo. Ano ang gusto mo? Ano? Pakawalan mo ako. Ano ang gusto ko? Makinig ka. Si Ginoong Liu sa kabilang bahay ay walang asawa. At ang iyong ina ay malamang wala ng mahabang panahon para mabuhay. Ako ang magpapasya para sa iyo na maninirahan ka kasama si Mr. Liu. Kakain ka ng mabuti at iinom ng mabuti at magiging isang mayamang babae. Tama! Si Mr. Liu ay napaka-generous. Ang pera ng Dota, ituring mo itong regalo mo. Para sa kasal ko. Hindi ako magpapakasal. Sali siyang pervert na yon. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Siya ay halos 50 taong gulang. Pinaldan niya at pinatay ang 4 na asawa. Ngayon, hindi ikaw ang magpapasya. Kahit nagapusin kita, ipapadala pa rin kita kay Mr. Liu. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Buntis ako. Ikaw na maliit na hampas lupa. Walang hiya. Tulad ng walang hiyang ina mo. Hindi ka pa kasal at nagbuntis ka na. Hindi ka ba mura? Sabihin mo sa akin kung malaman ni Mr. Liu na ipinadadala mo sa kanya ang isang buntis na babae, ano ang gagawin nila sa iyo? Ngayon, ipapadala kita sa ospital. Alisin mo ang bastardong sanggol at maaari ka pa naming ipadala kay Mr. Liu. Tama. Kayong 2 halimaw. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Ikaw, mga walang pusong halimaw, pakawalan mo ako. Naghahanap ng magliligtas sa'yo? Panaginip lang yan. Hello! Ang subscriber na tatawagan mo ay pansamantalang hindi available. Hello? Ngayon, agad-agad, alamin mo para sa akin ang kinaroroonan ni Gu Qiangqian. At tingnan mo para sa akin, 2 buwan at kalahati ang nakalipas kung sinong lalaki ang nakasama niya sa kama. Gu Qiangqian, paano mo nagawang lokohin ako? Patay ka na. Mr. Huo, Magsalita ka. ito ang surveillance video nung gabing yon mula sa bar. Si Miss Gao ay nilagyan ng droga ng kaibigan ng 2 Ginoo. Sa huli, tumakbo siya palabas na walang malay at saka bumangga sa iyo. Ito ang pangunahing impormasyon ni Miss Gao. Pumunta siya upang hanapin ang 2 Ginoo upang makalikom ng pera para sa operasyon ng kanyang ina. Kaya nung gabing iyon, pinilit siya.
Tulong, tulong. Huwag saktan ang anak ko, pakiusap. Tulong. Ang pagpapadala sa kanya kay Mr. Liu ay para sa kanyang ikabubuti at hindi niya ito pinapahalagahan, Tama. gumagawa ng eksena para malaman ng lahat. Makidli siya na kung ipapa-abort ko ang anak mo at ibebenta kita sa isang club, magiging puta ka. Alam mo, Lahat lumapit at tulungan kami. Ipagtanggol ang katarungan. Ang kawawang kapatid ko ay wala pa ring malay sa ospital. Itong babaeng ligaw na ito ay tumakbo palabas kung nakipagtalik sa isang lalaki. At nagbuntis pa. Oh, ate. Ngayon, lilinisin ko ang iskandalo ng pamilya para sa iyo. Siya ay karaniwang mukhang masunurin at mapagmahal sa magulang. Sino ang mag-aakalang magagawa niya ang ganoong bagay? tama. Oo, ang mga dalagang babae ngayon ay walang respeto sa sarili. Hindi pa kasal, nakikipagtalik siya kahit kanino. Ang ilang babae, mukhang dalisay sa panlabas, pero mailap sa pribado. Mukhang nakipagtalik siya sa maraming iba't ibang lalaki. Baka nagdadalang tao siya sa iba, hindi man lang alam kung kanino. Baby ko, hindi siya ilahitimong bata. Hindi siya ilahitimong bata. May tatay siya. Para sa isang putang kagaya mo, ang lalaking nahanap mo ay walang kwenta. Alam mo ba kung nasaan siya? Malamang na sinusubukan niyang lumayo ay mula sa isang makapit na puta, kagaya mo. Imposible. Huasyu, hindi niya gagawin yun. Huasiu. Siya ang pangalawang binata ng pamilya Hua. Anong uri ng babae ang hindi niya mahahanap? Isang munting putang kagaya mo? Paano ka nakipagtalik sa pangalawang binatang Hua at mabuntis pa ng kanyang anak? Na naginip ka? Anak, tigilan mo na siya. Bakit pa pumunta sa ospital? Saktan mo siya. Paluin siya para malaglag ang bata. Kukunin pa rin siya ni Mr. Liu. Kukunin niya siya. Magaling. Bigyan mo siya ng leksyon. Hindi. Oh, anak. Tumakas siya. Habulin mo siya. Hoy, Guchiangqian. You, iligtas mo ako. Hello, Mr. Huo. Iligtas mo ang batang ginang. Opo. Mas mabilis. Naglakas loob kang isumbong siya, ha? Tingnan natin kung ang lalaking iyon ay darating para iligtas ka. Kung malaman ni Hoshu, hindi ka niya papatawarin. Ang pangalawang binatang si Huo ay ang pinakasikat na playboy sa Shangjing. Isang walang hiyang babae lang na kagaya mo ang mag-aakalang pakialam siya sa iyo. Tinatrato ka lang niya bilang isang kasangkapan para sa libangan at sineseryoso mo ito. Saktan mo siya. Painitin mo siya hanggang sa malaglag ang bata. Hanggang sa sumunod siya. Hoshu, darating ka ba para iligtas ako? Yung bata sa akin tiyan ay kanya. Talagang darating siya? Ano kung dumating ang pangalawang binatang Huo para iligtas ka, tatalon ako mula sa bubong ng gusaling ito. Kung dumating siya, ngangangatin ko ang pader ng buong gusali. Ang kapatid ng pangalawang binatang Panginoon ay ang pinuno ng Hugh Group, ang pinakamakapangyarihan, cold-faced Buddha sa Shangjing, para sa isang puta tulad mo. Sa tingin mo, hahayaan ka ng kanyang kapatid na pumasok sa pintuan ng pamilya Huo? Tumigil ka sa pagsasalita, saktan mo siya. Anak! Ang aking anak. Nagmamalasakit ka ng husto sa bastardong maliit sa iyong tiyan. Kung gayon, na ngayon ikaw at ang iyong bastardong maliit ay matutuloy sa impyerno. Hindi. Sino ang nangangahas na hawakan si Yang Madam Hio?
Pagbayarin mo sila ng 1,000 ulit. Opo. Tinitindigan ba niya ako? Ang isang banayad na tao, talaga bang si Hoshu yon? Dati, bakit wala akong ganitong pakiramdam ng pagkaakit sa kanya? Gushyankian, mali ang lalaking niyayakap mo. Lumayo ka sa kapatid ko. Ikaw ay kapatid ni Hoshu? Kung gayon, ang tawang nung gabi, Gushyankian, lumayo ka sa kapatid ko. Kuya, hindi kanya pinag-abala, di ba? palaging baliw si Hoshu. Ngayon ay nasaktan ko si Hoshan. Hindi ko alam kung paano nila ako pahihirapan. Wala kang problema. Sinabi ni Lola na iligtas ko siya. Pero baka napagkamalan niya ako bilang ikaw. Ayaw niya akong asarin. Miss Gu, kailangan ba ninyo ng sakay papuntang ospital? Buy bro, hindi ito angkop, di ba? Si Gushyankian ang kasintahan ko. Paano kita maabala? Sabihin mo sa akin, nang gabing iyon sa bar, saan ka pumunta? Saan ako pumunta? Hindi mo ba alam? Paano siya tila walang kamalay-malay? Sa nangyari ng gabing yon? Pero malinaw. Posible bang gabing yon? Mabuti, natuto kang magtago ng bagay. Gushyankian. Sabihin mo lang sa akin, kaninong anak ang daladala mo? Sa akin o sa kaibigan ko? Hindi kita sinisisi. Ano ba yung sinasabi mo? Nang gabing iyon, hindi ako pumunta kahit saan. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Nang gabing iyon, kung hindi ako bumalik sa mansyon para hanapin ang aking kapatid, sa tingin mo makikipagrelasyon ka sa ibang lalaki. Ang mansyon? Nang gabing iyon, nasa mansyon si Hoshan? Sino ang taong iyon ng gabing iyon? Mr. Ho. Binibining asawa. Hayaan na lang siya at si Yu na mag-ayos ng lahat minsan at para sa lahat. Nasaan ang antidote? Hindi ko alam. Hoshu, maghiwalay na tayo. Harapin ito. Ako ang mamamahala ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Yang Madam. Oh, Hoshu, maghiwalay na tayo. Dito na nagtatapos ito. Ito ang bank card na ibinigay mo sa akin. Ibinabalik ko ito. Wala akong utang sa'yo. Gushyankian, hindi kita pababayaan. Kung wala ako, sino ka ba? Hosyan, Mukhang sa pagkakataong ito, hindi mo na ako mapagkakamalang ibang tao. Isasama kita sa ospital. Kaya mo bang tumayo? tinatrato niya ako ng mabuti. Dahil ba ako ang kasintahan ng kapatid niya? Mr. Huo. Yung pag-aral ng mga ito ngayon, hindi ba masyadong maaga? Sabi ng libro, hindi lang ang bata, kundi ang ina ay nangangailangan din ng wastong pangangalaga. Si Miss Gu ay pagkatapos ng lahat, ang nominal na kasintahan ng pangalawang binata. Naghiwalay na sila. Siya lang ang maaaring maging asawa ko. Maghanap ng isang top-notch nursing team
para alagaan ng aking asawa at biyenan. Oo. Sa grupo kasalukuyang nasa part-time work study status si young madam at hindi pa regular. Ayusin ang pinakamadaling trabaho para sa kanya at regular rin siya sa normal na pamamaraan. Kakakuha mo lang ng grupo at binibigyan mo ng pabor si young madam ng sobra, natatakot ako na magagalit ang ibang empleyado. Ang aking asawa ay hindi dapat pinupunan ng iba. Lumabas ka? Oo. Pagkatapos kong makipaghiwalay kay Hushu, nakatanggap ako ng regularization contract. Kabayaran ba ito para sa akin? Ehekutibong sekretarya, 200,000 sa isang buwan. Sa ganitong paraan, makakalap ko ang pera para sa operasyon ng aking ina ng mas maaga. Pumunta para sa part-time at na-regularize. Siyempre, umakyat siya sa pamamagitan ng pagtulog. Kung hindi siya nagpababa ng ganoon, para umakyat sa kama ng ikalawang binatang Ho, wala nang ganoong pagkakataon. Hiwalay na ako kay Hushu. Maaari mo bang itigil ang paninira sa akin? Ang pagpapakabanal habang bastos ay katawa-tawa. Dali ng mainit na kape sa opisina ng CEO. Kung matapon ka kahit isang patak, ibawas ko ang kalahating buwan ng sweldo. Maaring si Hoshan? Mr. Ho, ang iyong kape. Hello, Guchenkyan. Bakit ikaw? Sino ang inaasahan mong siya? Oops, natapon ang kape. Linisan mo. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Paano ka nangangahas? Nabuntis ka na, magkunwari ka pang inosente dito. Hushu? Naghiwalay na tayo. Sino ang nagpahintulot sa'yo na makipaghiwalay sa akin? Bibigyan kita ng pera para magpalaglag ng bata. Wala kang karapatan na magpalaglag ng anak ko. Kung ayaw mong mamatay kasama nila, sige, subukan mo. Hushu, naghiwalay na tayo. Nakikiusap ako. Pakiusap, bitawan mo ako. Pakiusap, bitawan mo ako. Pakiusap, nakikiusap ako. Sinabi ko na hindi ko gusto kapag hinahawakan ng iba ang mga gamit ko, umalis ka. Kuya, huwag kang magalit. Umalis ka? Ang sarap ng kape mo. Ayos ka lang ba? Huwag kang matakot. Nandito ako. Halika. Hintayin mo ako saglit. Buntis ang ginang at madaling masaktan. Kaya naghanda ako ng mas maraming gamot? Kaya meron na siyang ibang babae. Sa aking katayuan, paano ako magiging karapat-dapat sa kanya? Kakaiba. Bakit ako nalulungkot? Halika. Hindi ko na kailangan maglagay ng gamot. Psst. Nagmadali ba ako? Tinakot ko ba siya? Simulan ngayon,
Dito ka uupo. Kung may kailangan ng presidente, dapat kang tumugon agad. Naintindihan? Sige. Si Presidente Hu ay nanatiling may integridad sa loob ng maraming taon. Pinapayuhan ko kayo na huwag magkaroon ng anumang mga hindi wastong pag-iisip patungkol kay Presidente Huo. Ang huling taong gustong umakyat sa kama ni Presidente Huo ay tinanggal na sa kabisera. Oo. Gayun din, dalhin ang mga ito kay ikalawang binatang Huo. Kung gagawin mong hindi masaya si ikalawang binatang Huo, hindi mo rin makukuha ang iyong sweldo. Nasaan ang lahat? Si Gu Changqian ay nagpunta para maghatid ng mga bagay sa ikalawang binata. Ang aking mga tao, walang sino man ang may karapatan na utusan sila. Ang mga ganitong bagay ay ayaw kong maulit. Oh. Naiintindihan? Ang lakas ng ulan. Si Hoshio ay sinusubukang gumamit ng ilang bagong lansihin para pahirapan ako. Ang kahihiyang ibinigay sa panahong ito ay hindi pa sapat. Presidente Huo, ang kakayahan ng Zhao Group na maging pampubliko ay dahil sa inyong suporta, Presidente Huo. Ako ay nasa Jiangzhou Hotel sa Makalawa. Isang handaan ang inihanda. Mangyaring bigyan kami ng karangalan sa iyong presensya. Huozong, isang toast sa iyo. Tara, Huozong, mag-toast tayo para sa iyo. Huozong. Ang bagay na gusto mo ay tapos na. Hoshio ay hahanap ng ibang dahilan para hiyain ako. Lahat? Pasensya na. May mga personal akong bagay na aasikasuhin. Paumanhin. Huozong, okay lang. Maaari kang mauna. Tara na. Pasensya na. Pumunta ako dito para hanapin si Hoshio. Patuyuin mo muna ang buhok mo. Eto. Bakit mo dinaya si Gu Changqian para pumunta rito? Siya ay isang mahirap na estudyante lang. Bakit siya maaaring makasama mo? Gusto ko lang siyang asarin at sirain. Hamak. Lakas ng loob mong hamunin ang hipag mo. Pasensya na, asawa. Alam kong mali ako. Dahil alam mong mali ka, tanggapin mo ang parusa. Kapag dumating si Gu Changqian, umiyak ka ng maganda. Xiangqian, narinig mo ba ng malinaw? Ang taong hindi tapat sa pag-ibig ay walang pinagkaiba sa basura. Red Lotus. Ako, kung naalala ko ng tama, ang tao nung gabing yon ay talagang ikaw? Ngayon mo lang napagtanto? Kaya ang asawang binanggit mo, Ang aking asawa ay pwedeng ikaw lang. Huozong, sa totoo lang, noong araw na yon, hindi kami naghiwalay ni Hoshio. Kaya, ako ay may tuturing na Hindi mo sinasadya. Paanong naging katulad siya? hindi pareho? Siyempre hindi. Naiintindihan kita ng lubos. Hindi ba ikaw ang Buddha-san mula sa Shanghai? Bakit ang galing mong manligaw? Si Hoshio ay nagsasaya, titiyang ating Xiangqian ay hindi rin dapat magpahuli. Buntis pa ako. Ngayong gabi,
Ano ang gusto mong gawin ko? Gamit ang bagay na ibinigay mo sa akin, ayos na. Nandito ako. Huwag kang matakot. Gu Chengqian, nasaan ka? Anong ginagawa mo? Ano sa tingin mo ang ginagawa niya? Anong klaseng tao ka? Na naglakas loob na nakawin ang kasosyo ko na si Ho Xiu. Xiangqian, hindi kita pinipilit pumili. May natikman ka ng mas mabuti. Bakit ka babalik sa pumulot ng basura? At saka, may anak ka na pag-aari natin. Mas mabuti ako kaysa sa kanya. Paano mo masasabi ang mga ganyan? Mukha siyang walang pakialam na monghe. Paano siya makapagsasabi ng mga walang kabuluhang salita? Manahimik ka. Sa tingin mo hahayaan ko ang kapatid ko na bunutin ang dila mo at putulin ang mga binti mo? Sige, subukan mo. Sige. Ayos lang. Tara. Mabuti. Gising ka na. May almusal sa mesa. Salamat. Kagabi, Mr. Hao, may iba pa kaming gagawin, kaya alis na kami ngayon. Papapadalhan kita ng meeting summary mamaya. hindi niya ako hinamak tulad ni Huoshu. Kanina, sa harap ng mga direktor, hindi niya talaga pinatay ang mic. Buntis ka na ngayon? Kaya magpahinga ka ng marami. Nakalock si Ayu sa tabi, huwag kang magmadaling lumabas. Pagkatapos ng almusal, maghintay ka sa akin sa kwarto ng masunurin. Aalis ako para sa hapunan kasama ang direktor. Qiangqian, kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mapapaalis ni Shu. Bakit ka laging dumarating para sirain ang mga plano ko? Kung sisirain ko ang iyong mukha, tiyak na hahamakin ka ni Shu. May nakalimutan ka ba? Miss Gu, sinabi ni Mr. Hu, mangyaring maghintay sa kanya, uwi siya kasama mong yung gabi. Sige. Miss Gu, mag-ingat ka. Tang Xiao, ikaw na naman. Ay nako. Pasensya na talaga. Kanina lang, nadulas ang kamay ko. Nung kasama mo si Hoshu, na binubuli ako, tiniis ko lahat. Ngayon, gumagamit ka ng mga maruruming taktika para harapin ako. Niloko mo si Xiu. At ngayon nagdadalang tao ka. Tinutulungan ko lang siyang maglinis ng bahay, yun lang. Huwag kang mangahas na saktan ng anak ko. Maliit lang naman. Bakit ka kinakabahan? Ikaw mismo ang naghanap ng gulo. Ang sakit ng binti ko. Masakit ba? Masakit din. Noong binuhusan mo ako ng sulfuric acid, dapat inaasahan mo ang resultang ito. Qiangqian, mali ako. Grabe ang sakit ng binti ko. Tulungan mo akong tumayo. Gu Xiangqian. Alam mo ba na modelo siya? Papasok siya sa industriya ng entertainment. Kumita ng pera para sa akin. Naglakas loob kang sakta ng binti niya. Ano naman ako? Nung nilibang niya ako dati, nasaan ka? Ikaw ay walang iba kundi laruan ko. Anong karapatan mong tanungin ako? Si Yu. Huwag mong sisihin si Qiangqian. Ako ang nagkamali sa kanya. Gusto ko lang siyang tulungan sa pamamagitan ng pag-alis ng bata. Ngunit hindi ko inaasahan
na siya ay hindi makalimot sa lalaki at tumangging ipalaglag ang batang ito. Ano ang sinabi mo? Pasensya na, mahal na mahal lang kita. Hindi ko sinasadya saktan si Qianqian. Dahil lang nakipagtalik ka sa isang lalaki isang gabi, kailangan mong magdala ng kanyang anak? Gu Qianqian, hayaan mong tanungin kita sa huling pagkakataon. Nang gabing iyon, sino ba talaga ang lalaki? Sila ay kambal. Hindi ko pwedeng malaman ng baliw na ito ay kay Mr. Huo. Ako, hindi ko alam. Sige, matigas pa rin ang ulo. Maghanap at tawagin ang lahat ng lalaki mula sa gabing iyon dito. Sabihin mo sa akin kung sino ang gago mula sa gabing iyon. Talaga? Siya iyon. Hindi. Young Master Huo. Alam nating lahat na siya ay iyong babae. Paano namin siya magagalaw? Siya iyon. Young Master Huo. Hindi pwedeng ako. Mahilig lang akong sumali sa saya. Alam mo, hindi ako interesado sa mga babae. Siya. Siya. Sige. Hindi niya sasabihin, sino sa inyo ang lalapit? Ipinapangako ko, hindi kita parurusahan. Sabihin mo sa akin, sino ba talaga ang bastardo? Hindi ko sasabihin sa'yo. Sa kabiserang ito, maliban sa aking kapatid, sino ang mas mayaman at mas makapangyarihan kaysa sa akin? Go Qianqian, bago ako mawala ng pasensya sa iyo, sabihin mo sa akin ang totoo. And maganda sa kanya, na ginagawa mo siyang tinutulungan? Mas magaling siya sa'yo sa lahat ng aspeto. Hindi niya ako pinubuli, hindi ako iniinsulto, at hindi niya hahayaang pahirapan ako ng sarili niyang mga kapatid. Mukhang hindi mo pa rin nakikita ang iyong posisyon. Isang taong katulad mo, ang dukhang estudyanteng naghihintay ng patron. Na paglalaruan ko, ay ang iyong karangalan. Huasiu, ang iyong munting sinta. Ang munting kasintahan mo, ha? Talagang naninindigan ka, ha? Pagkatapos ipapakita ko sa iyo ang mangyayari kapag naglakas loob ka na hamunin ng pamilya Huo. Pagkatapos, ipapakita ko sa kanya ang mga kahihinatnan ng paglalakas loob na hamunin ng pamilya Huo. Gu Qianqian. Anyway, hindi ka na malinis, kaya sa pagkakataong ito, ipapahawak ko sa aking mga kapatid na walang awang pakitunguhan ka. Huashu, bakit lagi kang naglalaro ng mga ganitong trick? Pinapanood mo ako na napapahiya? Masaya ka ba? Ang mga laruan, dapat alam ang kanilang lugar. Gu Qianqian, binigyan na kita ng pagkakataon. Hanapin mo ako at pakakawalan kita? Boss Huo, masama po. Si Miss Gu ay dinala sa pribadong silid nila. Hindi ba sinabi ko sa'yo na ikandado ang pinto ng pangalawang binata? Nakandado naman po. Hindi ko alam kung sino ang nagpalabas sa kanya. Gu Qianqian, masyado kang marumi. Ayaw ka ni Young Master Huo. Bakit hindi ka nalang sumunod sa akin? Ang mga nakarelasyon kay Young Master Huo ay hinahanap-hanap sa Shanghai. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako.
Niloko mo si Young Master Huo. Ah! Hindi ka pinatay. Ay awa na ni Young Master Huo sa iyo. Bitawan mo ako? Saan ka ba tumatakbo? Ang saya. Sumigaw ka. Gu Changqian. Yan ang kapatid ko. Napagkamalan mo na naman ako. Bakit ang bobo mo? Palagi kang nagkakamali ng tao. Kuya, gusto mo ba maglaro tayo? Itong tanga, hindi niya makilala ang kambal. Gusto niyang magpalit ng puso at mabuntis. Hayaan natin siyang mandaya hanggat gusto niya, okay? Oy, Gu Changqian. Nasaan ang lalaki? Sino ang nagbuntis sa iyo? Hindi ba matapang ka? Dati, bakit ka napakaduwag ngayon? Palabasin mo siya dito. Kuya, anong ginagawa mo? Nandito ang lalaki niya, kaya ano ang gusto mo? Anong sinabi mo? Lahat. May mga bagay akong pampamilyang aasikasuhin. Mangyaring umalis muna kayo. Oy! Kuya! Si Gu Changqian ay akin. Kung sinuman sa inyo ang mangahas na mang-api sa kanya muli, kakalabanin ninyo si Hoshan. Kuya! Huwag kang mapaloko kay Gu Changqian. Para lang siyang nakakakita sa iyo bilang ako, sinusubukang pumasok sa pamilya Huo. Tama, Mr. Huo. Hindi mo pa alam, si Gu Changqian ay nadroga sa isang bar 2 buwan na ang nakalipas. Hindi alam kung sinong lalaki ang kanyang katulugan at nagbuntis pa sa isang anak sa labas. Paano siya magiging karapat-dapat sa iyo? Kaya nung gabing yon, ikaw ang nagdroga sa akin. Tang Xiao. Ang anak na dinadala ni Gu Changqian ay akin. Nung gabing yon ikaw. Kuya, si Gu Changqian ang aking kasintahan. Kailangan mong isaalang-alang, unang dumating, unang pinagsisilbihan. Huo, nagkahiwalay na kami. Wala na akong kinalaman sa'yo. Ayu, ipinagkanulo mo muna siya. Huwag mo siyang sisihin kung pumili siya ng iba. Umalis ka. Miss Tang, tila nagtatamasa ka ng ilang masasamang paraan. Huameng, isama si Miss Tang upang maranasan ang kanyang sariling kasuklam-suklam na paraan. Apo, Mr. Huo, alam ko talagang mali ako. Pakiusap, pakawalan mo na ako, okay? Bitawan mo ako, bitawan! Hosian, babawiin ko si Changqian sa lalong madaling panahon. Bitawan mo ako. Ayu, si Changqian ay isang tao, hindi isang biktimang pag-aawayan. Siya ay may sariling iniisip. Kung hindi ka matututong gumalang, hindi ka kailanman magiging karapat-dapat na magustuhan. Magpahinga ka pa. Masakit ba? Tungkol kay Ayu, ako na ang bahala. Kianyu, hindi ako si Ayu. Kung isang araw gusto mong umalis, respetuhin ko rin yon. Hindi kita iiwan. Magpahinga ka muna. Dahan-dahan. Halika, mag-ingat ka. Humanap ng tao para bantayan si Ayu. Huwag mo siyang hayaan na tumakas. Opo. Mr. Huo, gusto ng matandang ginang na dalhin mo ang asawa sa bahay. Hindi pa siya handa. Maghintay ka muna. Opo. Gising? May hindi ka komportable? Ano ang tinitingnan mo?
Isang kompetisyon sa pagpipinta ng mga estudyante na inorganisa ng kumpanya. Si Miss Go ay junior ng pangalawang binata. Ngunit para kumita ng pera para sa medikal na bayarin ng nanay ko, nag-leave ako ng walang pasok. Chiang Kian, gusto mo bang ipagpatuloy ang iyong pag-aaral? Ako... Alam ko na para sa medikal na gastusin ng nanay mo, nag-leave ka at nagtrabaho sa iba't ibang part-time job. Huwag kang mag-alala sa mga bagay ng nanay mo. Ako na ang bahala. Ikaw ay mag-focus sa pag-aaral mo. Ngunit, hindi ako makaguhit. Ano ang gusto mo? Ang ganda mo. Sayang naman kung hindi ka magsaya. Kung patuloy mo itong gagawin, tatawag ako ng pulis. Huwag kang lalapit. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Kung magpapatuloy ka ng ganito, tatawag talaga ako ng pulis. Oy! Anong ginagawa mo? Gago ka. Huwag kang makialam sa bagay ng iba. Paano kung gusto ko talagang makialam? Naghahanap ka ng gulo. Ginawa niya yon para mailigtas ako. Hindi ko siya pwedeng hayaang masaktan. Kaya ako na ang sumalo ng suntok na yon. Anong nangyari pagkatapos? Mamaya, Ang mabuti yung kamay ng batang babae ay malubhang nabali, kaya hindi na siya makakabuhat ng mabibigat na bagay. Doktor, may ayos pa ba siyang gumuhit? Pareho lang ang pagguhit. Ang iyong kamay, walang paraan upang humawak ng bagay ng matagal. Tiyak na marami kang pinagdaanan, di ba? Tama na. Kian Yu, Chiang Kian. Ako ang mananagot para sa'yo. Maging girlfriend mo ako. Senior, aksidente lang ang bagay na ito at wala itong kinalaman sa'yo. Yung big account na ito ay talagang may kinalaman sa akin. Shinkian. Gusto kita. Kaya nagkasama na kayo pagkatapos. Sinasabi ng lahat na ako ay makakasama ni Hosyo ay isang malaking pagpapala. Pero ako lang ang nakakalam kung ano ang nawala sa akin. Subukan mo. Kung talagang hindi ka na makakaguhit, sige, magpagamot ka na. Sa ngayon, lubos na umuunlad ang medikal na paggamot, tiyak na mapapagaling ito. Hosyan, bakit ang bait mo sa akin? Sa akin? Meron bang bagay na maaari mong samantalahin? Negosyante ako. Namumuhunan, natural, inaasahan ko ang balik. Sana ay maging isang mahusay na taga-disenyo. Pagkatapos mong matapos ang iyong pag-aaral, tulungan ang kumpanya na kumonekta sa mga kaugnay na negosyo. Hindi ka ba natatakot na mabigo ang pamumuhunan? Ang aking pananaw, nagkamali na ba ito? Oo. Tapos na ang seryosong usapan, kaya mag-usap tayo tungkol sa iba. Ano? Kuchengkian,
28 na akong taong gulang. Noong nakaraan sa hotel, iyon ang una kong beses. Sige, alam ko na. Huwag mo nang sabihin. Ayaw akong panagutan ni Kian. Hindi rin kita pipilitin. Ito lang, nawala ang aking unang beses. At hindi na ako magkakagusto sa kahit sinong babae. Paano mo gusto akong panagutan? Hindi naman ganon kasama si Kian na iwanan ako, di ba? Malinaw, ako ang naperwisyo. Sabi ko, kaya kitang panagutan. Hindi ko pinilit kang panagutan ako. Sino ba ang nagpaging hindi ako kanais-nais? Sige, alam ko na. Pananagutan din kita. Doktor, kumusta ang kalagayan ng nanay ko? Medyo matatag ang kalagayan ng nanay mo. Kapag dumating na ang donor ng bato, saka na maisayos ang operasyon. Sige, nabayaran na ang bayad sa operasyon. Oras ng operasyon. Ipapa-schedule ko sa iyo sa pamamagitan ng assistant ko. Sige, Magaling. maghanap ako ng caregiver mamaya na mag-aalaga kay tita. Focus ka lang sa pag-aaral mo. Salamat. Huwas yan. Kung gayon, ako ba ay karapat-dapat sa isang gantimpala? Anong gantimpala ang gusto mo? Maaari mo bang tuparin ang aking hiling, Kian? Nandaraya ka. Naayos na ang mga bagay sa paaralan? Makakapagsimula ka na ng klase bukas? Talaga? Napakabilis? Mami, miss kita. Huwas yan. Hello? Hello? Yan. Ngayong araw sa paaralan? Paano? Medyo maayos naman. Marami akong bagong kaibigan. Ang problema lang, medyo miss kita. Miss din kita. Gusto mo ba akong sunduin ngayong hapon? Ngayong hapon, baka may gagawin ako. May meeting akong dadaluhan. Okay lang. Mag-focus ka sa trabaho mo. Kaya ko nang umuwi mag-isa. Sige. Mag-aral ka ng mabuti sa paaralan. President Huo, saan po kayo pupunta, sir? May meeting po sa alas 6 ng gabi. Kanselahin ang meeting. Kailangan kong sunduin ang asawa ko at umuwi. Yan ang kotse ni Hoshan. Hindi ako sasama sa'yo pa uwi. Paalam. Hindi ba sinabi mong may meeting ka? Paano ka nandito? Kian, sumakay ka muna sa kotse. Ni hindi ka man lang nag-message sa akin. Kasi gusto kitang sorpresahin. Anong tinatago mo? Nahihiya ka na? Medyo nakakapagtaka.
Hoy, kaklase. Pwede bang magtanong, lumabas na ba si Gu Qianqian? Ang boyfriend niya ay sinundo na siya. Hindi siya si Ayan. Ano ang gagawin ko? Si Hoshu ay isang baliw. Ayan, bilisan mo. Medyo hindi ako komportable. Ayan, pwede bang ibaba ang bintana? Napakalakas ng hangin. Kung bubuksan mo, magkakasakit ka. Sandali lang. Malapit na tayo. Qianqian, bakit hindi ka sumasagot? Kalmado, kalmado. Huwag hayaang si Hoshu makapansin ng kakaiba. Salamat, Ayan. Mr. Ho, ikalawang Ginoo, sinamantala ang ating pagkawala ng pansin, ninakaw ang iyong sasakyan at tumakas, papunta sa paaralan ng madam. Alam ko na iyon. Nagpanggap siya bilang ako at kinuha si Qianqian. Ngayon, agad na hanapin ang kinaroroonan ng sasakyan at iulat sa akin. Opo? Qianqian, hintayin mo ako. Ang sasakyan ni ikalawang Ginoong Huo ay sumakay sa overpass at nagtungo sa suburb. Naiintindihan ko. Ipadala ang mga bodyguard na sumunod sa surveillance at humabol. Pupunta ako agad? Sige. Ayan, saan tayo pupunta? Mayroon akong villa sa suburb. Hayaan mo akong dalhin ka doon. Ayan, biglang sumasakit ang tiyan ko. Bakit hindi mo ako dalhin sa ospital? Ayos ka lang kanina. Bakit nangyari ito? Ako, Qianqian, bakit ka nanginginig? Kaya, Qianqian, nakilala mo ako. Talagang malikot ka. ano ang gusto mong gawin? Gusto kong makita kung anong pagpili ng aking mahal na kapatid ang gagawin. Hindi. Qianqian, hindi ko ito gusto. Pero sino ang nagsabi sa iyo na ipagkanulo ako? Magsalita ka. Pumunta ang ikalawang binata sa villa sa labas, Jae-Huo. Biglang nagdulot ng gulo ang mga shareholder ng kumpanya na hinihingi kang makita. Mga matatandang hangal, sabihin mo sa kanila, hindi ako tututol kung magretiro sila at hayaan sila
Isipin itong mabuti. Oo. Gayon din, Ji-Ho. Noong mga panahong iyon, binubuli ang ginang ng ilang mga hooligan. Lahat iyon ay inayos ng ikalawang binata. Para lang yung magpanggap na bayani, ang iligtas ang dilag upang maging kasintahan niya ang ginang. Hua Siu, talagang magaling ka. Qian. Ayan, Qian. Napagkamalan mo na naman ako. Sabihin mo sa akin, paano kita dapat parusahan? Ikulong kita, okay? Hua Siu, huwag kang ganyan. Hindi ba ito ang gusto mo? Palaging nandaraya? Nung kasama mo ako, nakipagkita ka sa kapatid ko. Ngayon gusto mo maging hipag ko? Nakikipag-ibigan ka sa bayaw mo? Gusto mo rin ba iyon? Hindi ko ginawa. Bakit bigla mo akong nakilala? Hindi mo ba ako kilala dati? Hindi mo ba lagi siyang napagkakamala na ako? Bakit ngayon mo ako nakilala? Bakit? 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 Magsalita ka. San ba ako hindi mo kayang pantayan? Dahil hindi niya ako tratuhin gaya ng ginagawa mo. Poprotektahan niya ako ng maingat. At aalagaan ako ng buong atensyon. Kahit may malamig na mukha, alalahanin pa rin niya ang aking damdamin. Pinakaimportante, irerespeto niya ang aking mga iniisip. Hindi niya ako tatalian. Dito tulad ng ginagawa mo. Huwag kang magaling masyado sa sarili mo. Mabait si Hoshan sa'yo. Iyon ay dahil sa anak na nasa iyong sinapupunan. Kung hindi, sa tingin mo ba ay may pakialam siya sa iyo, itong babaeng mahalay? Anong ibig mong sabihin? Sa kakayahan ng kapatid ko, dapat natuklasan na niya na dinala kita rito. Ngunit matagal na, hindi pa rin siya dumarating. Hindi siya darating. Ang minamahal kong kapatid, hindi niya sinabi sa'yo, hindi ba? Ang pamilyang Huo namin ay may sumpa sa loob ng maraming henerasyon na nagpapahirap magkaroon ng tagapagmana. Kung hindi dahil sa aksidente mong pagbubuntis sa kanyang anak, sa tingin mo ba sasagutin niya ang gabing iyon? Sabihin mo sa akin, kung mawala ang batang ito, hulaan mo, gugustuhin ka pa ba niya? Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong saktan ng bata. Ayos pa? Nakikiusap ako sa'yo. Isang one-night stand na cutie ay mahalaga pa sa iyo. Nung gabing iyon, ang dapat nakasama mo ay ako. Ako iyon. Ninakaw niya ang babae ko. Qian. Tingnan mo, magkamukha kami ng kapatid ko. Ang kaya ng kapatid kong ibigay sa iyo. Dati mong gusto ako ng sobra, hindi ba? Huwag kang magtantrum sa akin. Ayos ba? Ayu. Masakit na masakit ang kamay ko. Pwede mo ba akong tulungan kalasin? Sige. Sipain mo ang pinto para sa akin.
Senior, masakit ang kamay ko. Pwede mo bang hipan para sa akin? Kung naging masunurin ka ng mas maaga, hindi ka nagdusa ng sobra. Ikaw, Munting Cutie, naglakas loob kang tambangan ako? Tigilan mo na. Darating si Yan, hindi ka niya pakakawalan. Yan. Wala talagang pakialam ang kapatid ko sa'yo. Hindi siya darating. Ayaw ka na niya. Buksan mo ang iyong mga mata. Tingnan mo ng malinaw kung sino ang nasa itaas mo. Kapag gusto ka ng kapatid ko, sumusuko ka sa kanya. Ngunit kapag gusto kita, nagpapabirhen ka, di ba? Ah! Pinakagusto ko ang pagiging birhen mo. Sige, magpanggap ka. Chiang Kian? Pasensya na, late ako. Kuya, nandito ka na. Isang babae lang. At ganyan ka mag-alala? Itigil mo yung maruruming iniisip. Siya na ngayon ang iyong hipag. Hosyan, ano yung pinagkukunwari mo? Mabuti ka sa kanya. Hindi ba dahil buntis siya? Tagapagmana ng pamilya Huo. Gaano na ba kayo magkakilala? Ah, tulad mo, paano mo magugustuhan? Ang babaeng tulad niya? Siya ay isa lamang babaeng promiscual. Nung pumunta siya sa bar para hanapin ako, para lang magmakaawa na makipagtalik sa kanya. Huasiyu, ingatan mo ang iyong bibig. Bakit ang sama ng iyong loob? Mahal kong kapatid, hindi naman niya tayo mapag-iba kung hindi siya magsasagawa sa pagitan natin at sumakay sa kotse ko. Anong ginagawa mo? Hindi. Dahil hindi mo kami mapag-iba, hiwain ko ang mukha mo. Baliin ang isa niyang binti. Mula ngayon, manatili ka sa country tea. Nang walang pahintulot ko, bawal kang bumalik sa Shanghai. Kuya, ako ang iyong nakababatang kapatid. Ito ang utang mo kay Kiang Kian. Ayan? Pagod na ako. Umuwi na tayo. Sige. Doctor, kumusta ang asawa ko? Si Gingguo ay pansamantalang nagka-shock at kagaling siya pagkatapos magpahinga ng ilang araw. Gayunpaman, mahina ang pangangatawan ni Gingguo na nakakaapekto sa katatagan ng sanggol. Kailangan niyang mag-focus sa pagpapalakas ng katawan upang maiwasan ang mataas na panganib sa panganganak. Naiintindihan ko. Salamat, Doktor. Mula ngayon, poprotektahan kita at hindi na kita pababayaang masaktan muli. Lola, anong nagdala sa inyo rito? Lola, anong nagdala sa inyo rito? Ano? Pumunta ako para makita ang asawa ng apo ko. Kailangan ko bang batiin ka rin? Nagpapahinga pa siya. Bakit ka nakatayo dyan na parang estatwa? Sumama ka sa akin. Palagi kang naging matino?
Kaya paano ka nasangkot? Sa napakaraming gulo kasama ang girlfriend ng kapatid mo? Buntis siya, anak ng kapatid mo. Buntis siya sa anak ko. Anong sinabi mo? Ayan, Nandito ako. muntik na akong mamatay sa takot. Alam ko, magaling ka. Sige. Tigil mo na ang pag-iyak, okay? Pangalawang Ginoo, handa na ang eroplano. Dapat kang umalis na. Tara na. Matandang ginang, Lola, mukha ko. Alam ko na ang nangyari. Mag-abroad ka at magbago. Huwag ka nang maging katulad ng dati. Oh, umalis na tayo. Itong pasaway. Si Chenken ay buntis pagkatapos ng lahat at natakot na naman siya. Hindi mo ba alam kung paano pigilan ang iyong sarili? Sa oras na ito, sobra na si AU. Pinahirapan kita. Ito ang pamana ng aming pamilya. Bilang regalo sa pagkikita natin. Pero napakahalaga nito. Hindi ko ito matatanggap. Kung hindi mo ito kukunin, ayaw mo. Maging manugang na babae ng pamilyang Huo. Tanggapin mo ito galing kay Lola na may pagmamahal. Salamat po, matandang ginang. Tinatawag mo pa rin akong matandang ginang? Lola, Opo. Mabuting bata, pagkatapos mong lumabas ngayon, tumira ka sa mansyon ng Huo. May mga katulong na mag-aalaga sa'yo. Mas makakampante kami. Maligayang pagdating, matandang ginang. Maligayang pagdating sa bahay, Ginoo at Ginang Huo. Tara na, Ginang Huo. hindi pa ako pumapayag na maging asawa mo. Kinuha mo ang pamana ng pamilya Huo. Gusto mo bang tumakas? Imposible. Tara na. Ganang. Ito ang kasambahay si Tia Yang. Mamaya ihatid ka niya sa iyong silid. Sige. Tara na. Ginang, ito ang silid na inihanda ng binata para sa'yo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Salamat sa iyong pagod, Tia Yang. Walang anuman. Ito pa rin ang binata. Ito ang unang beses na magdala siya ng babae sa bahay. Kung may anuman, sabihin mo lang sa akin. Magpahinga ka muna. Parang panaginip ito. Ito yung sopas na bird's nest na ipinaluto ko sa kusina para sa'yo. Dapat mong alagaan ang iyong kalusugan. Masyado kang payat, kaya kailangan mong magpalusog para hindi mahirap sa bandang huli. Mamaya pumunta ka sa pag-aaralan at magdala ng prutas kay Ayan. Alam ko na ikaw at si Ayan nakita ng hindi sinasadya. Ngunit ang damdamin, sa huli, lumalalim sa paglilinang. Di ba? Naintindihan ko, Lola.
Hindi ba ito ang pirma ko? Kung ganun, sino ang dalawang ito sa painting? Kain, kain, kain. Anong kinakain mo? Ayaw na sa'yo ng mga magulang mo at gusto mo pa ring maging palamunin dito. Kuya, dito na ako sa'yo. Kuya? Kuya? Babalikan kita. Kaya si Aya ng kuya na yon? Alam kong guwapo ako. Madam Ho, gising na? Ang painting na ito, Muntik ko nang makalimutan. Noong ako'y 13, dinukot ako ng kaaway ng pamilya Huo at dinala sa isang malalim na bundok. Siya ay napakaliit, pero parang walang kapagurang enerhiya. Ang painting na ito ay regalo niya sa akin noon. Kuya, dito na ako sa'yo. Babalikan kita. Mamaya, natagpuan ako ng mga tauhan ng aking ama at nakauwi na. Ang nakakalungkot lang ay hindi ko man lang nalaman ang pangalan niya. Mamaya, nagpadala rin ako ng mga tao para hanapin siya, ngunit walang bakas. Minsan, parang panaginip ko lang yon nung dinukot ako. kaya ang babaeng ito ay may tuturing na Sjöarnen Farebag. Unang pag-ibig. Oh. Madam Huo ay mapagbigay. Hindi ka nagsiselos, di ba? Sasabihin ko sa'yo ang isang sikreto. Ang painting na ito ay ako ang gumuhit. Hindi ba gusto ni Chiang Qian na hawakan dito ang pinaka? Ikaw.
Huwag mag-alala, magpahinga ka. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos si tita. Doctor, Naging maayos ang operasyon. Magpagaling ka lang pagkatapos ng operasyon. salamat, Doktor. Salamat, Doktor. Mom, gising ka na. Tiangkian, naghirap ka. Wala yun, wala. Mom, mabuti naman at okay ka. Lola, hawakan mo ako. Lola, ibigay ang bata sa yaya. Pakialam mo ang sarili mo. Tinanong kita kung kailan mo pakakasalan si Tiangkian. Lola, huwag kang mag-alala tungkol diyan. Lola, balak naming maghintay hanggang si Tiangkian makatapos ng pag-aaral bago magpakasal. Paano ako hindi mag-aalala? Kung hindi ka magmadali, ang aking manugang na babae, baka makuha ng iba? Lola, hindi mo ba ako hilingan ng mabuti? Dapat kang matuwa ng palihim. Sa ugali mo, walang ibang gusto sa'yo kundi si Tiangkian. Mr. Huo, naghirap ka. Kung gayon, paano mo ako babayaran? Bayaran. Anong ginagawa mo? Pupunta ako para makita ang sanggol. Ngayong nakapagtapos na si Tiangkian, kailan mo balak mag-propose? Lola, huwag kang mag-alala. Ngayong taon, tiyak na, ihahatid ko ang iyong manugang na babae sa bahay. Sana? Walang singsing na naibigay sa loob ng 2 taon. Nahihiya na ako. Lola, Salamat sa lahat ng dumating sa aking seremonya ng graduation. Tiangkian, congratulations. Maligayang pagtatapos. Salamat, Ayan. Tiangkian, halika, magpa-picture tayo? Sige, mauna na akong magpa-picture. Tiangkian. Kuya, ano ang gusto mong sabihin sa akin ngayon? Alam kong magpo-propose si tatay kay nanay. Ganun ba? Talaga? Oh. Baby, hindi tayo pinapansin ni Daddy? Isasama ka ni Mommy sa parke ng palihim? Huwag mong sabihin sa kanya, ha? Sige. Guyangkian, magpakasal tayo. Handa na. 3, 2, 1.